Hi everyone! Sa video ito, ituturo ko paano gumawa ng customized dynamic inventory gamit ang Microsoft Excel. Kailangan merong 4 na worksheet ang ating workbook. Ang master list, inventory, receive, and release. Ang master list ay kailangan para maiwasan magkamali sa pag-entry ng item code sa alinmang worksheet na ito. Makikita natin na walang laman ang ating inventory sheet. Dahil ang ating receive at saka release sheet ay wala pa ring laman. Sa ating inventory sheet, kopyahin lang ang item code mula sa master list. Mapansin natin na item code lang ang ating i-input pagkaroon na tayo ng item description, unit of measurement, stock location, and category. Ito ay automated gamit ang VLOOKUP function. Tandaan, ang item code ay naka-data validation na ang reference ay nasa master list. Hindi tatanggapin nito ang item code na wala sa master list. Halimbawa, ang i-input mo na item code ay 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin ano ang resulta. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi niya tatanggapin dahil ang item code na ito ay wala sa ating master list. Ngunit tingnan natin kapag ang item code ay nasa master list. Halimbawa, itong ordinary plywood 10mm. Kopyahin lang natin ang item code sa ating inventory sheet. Makikita natin na magkaroon na tayo ng item description, unit of measurement, location ng item sa ating storage, at saka ang category. Ganito kahalaga ang data validation. Ano ba ang data validation? Ito ay mag-restrict sa mga cells, sa alinmang cells nitong tatlong worksheet. Ito sa receive o sa release under item code na column. Yan ay naka-data validation para maiwasang magkamali na ang reference list natin ay parehong nasa master list. Para maintindihan natin, tanggalin muna natin itong data validation ng ating item code column para ituro ko paano isagawa ang data validation ng item code. Ayan, natanggal na. Tingnan natin ang kaibahan ng merong data validation at saka walang data validation. Kapag walang data validation, pwede tayo mag-entry ng kahit anong value. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun. Yan, tatanggapin niya, pero walang lalabas na item description, unit of measurement, location ng item, at saka ang category. Dahil, ang item code na ito ay wala sa ating master list. Tinatanggap niya dito sa item code na column dahil hindi tayo naka-data validation. Hindi katulad kapag naka-data validation ka, kahit na non-printing character ang problema o ang kaibahan, hindi na niya tatanggapin. Ito, lagyan natin ng data validation. Ituturo ko paano mag-apply ng data validation. I-highlight mo lang ang lahat ng column na kailangan mong ma-apply ang data validation. Punta ka sa data,
i-click ang data validation, tapos sa dialog box, under ng allow, hanapin mo ang list. Tapos i-click mo sa baba ng source. Pumunta ka sa iyong reference list na kung saan ay ang master list. Tapos i-highlight mo ang reference na column mo. I-click ang OK ng dialog box para ma-apply ang function. Ayan, naka-data validation ka na. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon at abangan sa susunod natin na video. Ipapakita ko o ituturo ko sa inyo ang iba pang mga functions na ginamit natin para mabuo ang dynamic inventory. Tulad ng VLOOKUP, SUMIF, conditional formatting at iba pang mga functions para mabuo ang ating dynamic inventory gamit ang Microsoft Excel. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan lang ng mga comment doon sa ating comment section para sa inyong mga katanungan para sasagutin natin. Yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.